All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po'y magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan kung paano po nilustay nitong mga former DPWH officials ang ating mga kaperahan. Kung tayo po ay hindi kumikita ng milyon-milyon sa tuwing tayo ay sasahod, sila naman ay tiba-tiba na gumagastos ng ating pera para sa kanilang pagsusugal. Milyon-milyon po ang dinadala nila sa pasugalan na galing sa ating mga bulsa. Okay, at ganun din po, meron pong isang mambabatas, isang representante na nagsasuggest na dapat itong senator na ito ngayon ay dapat ding isama sa investigasyon. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan, ito pong balita sa Pilipinas ngayon. Ex-DPWH executives may tig 20 million. 20 milyones, hindi po 20,000, hindi po 200,000, kundi 20 milyon. Wow. Pang-kasino. Buti pa sila may milyon. Ako nga walang milyon. Pambihira. Inamin ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez nitong Martes, dyan po sa Blue Ribbon Committee hearing, na nakakatanggap sila ng tag 20 milyong piso 3 beses isang linggo upang ipanglaro sa 3 beses sa loob ng isang linggo. That will be 60 million kada linggo times 4. 240 million mga kababayan. Pinangsusugal lang sa loob ng isang buwan. Diyos ko Lord. Putragis, kahit na magtrabaho ako siguro ng 10 taon, hindi ko kakayanin magkaroon ng 240 million. Sana lang Lord patamain mo na ako ng loto para naman makaramdam ako ng milyon Lord. 'Di ba? Napaka-unfair naman. Ikaw na trabaho ng trabaho, lalo na yung mga nasa Middle East, lalo na yung mga kasambahay na minsan hindi na kumakain. Pagdating ng sahod, lahat padala, ang tinitira lang kapirasong salapi. Minamaltrato pa ng mga amo. Yung iba naman, tulad ng mga laborers sa gitnang silangan, sa isang kwarto para po silang sardinas, daig pa nila ang sardinas para lang makapagtrabaho, maipadala sa pamilya. Tapos itong mga hinayupak na ito, itong mga nakaupo sa gobyerno na ito, itong mga nagtatrabahong mga government employees, ay mga walang hiya. Habang yung mga kababayan natin gadito, ang tubig minsan lumalangoy na, lumalangoy din yung mga gamit nila. Paano kung bagong bili yung electric fan? Wala na, sira na. Madali pa man ding masira ang mga gamit. Inaanay na yung mga upuan. Naku, wala tayong pambili, paano ba yan? Minsan wala nang makain, tapos bibigyan lang ng isang box ng DSWD relief na ang laman ay ilang latang sardinas, ilang pirasong noodles, ilang kilong bigas. Pero itong mga hinayupak na ito, sa loob ng isang linggo, 60 milyon ang dinadala sa kasino. Milyon-milyon pa, samantalang yung mga mahal nyo sa buhay, hindi nyo kasama dahil nandun sa malayong lugar, nagpapakamatay, nagbubuwis ng buhay. May taguyod lang kayo. Namamatay yung mga kababayan natin sa dulot ng sakit ng baha. Gumuho ang bahay. Pero itong mga hinayupak na ito, 60 milyon. Diba? Sabi pa dito ni Hernandez, pag pumunta po kami sa grupo, may dala lang po na pera sa aming grupo, si Boss Henry po, doon po kami kumukuha. Ilan sila? Kung tagbi 20, ilang kayo? 5. Tagbi 20. So, isang araw, halimbawa, ngayon, Miyerkules, pupunta sila kasino. Tagbi 20.
O, 100 million. Dala-dala ni Alcantara. Tangina talaga, no? Sinabi ni Hernandez palaging may dalang pera na nakabag sa kanyang sasakyan si Alcantara. Nakaredy po talaga. Kung di po ako nagkakamali, isang bag na naglalaman ng 20 million. Tangina talaga. O 20 million siguro party-party na lang yon. Ha? Ulitin natin yung ating matematika. Hindi 100 million. 20 million. 5 sila, tagi-ilan. 4 million each. Gagastusin mo lang sa casino. E di ibili mo na lang ng kondo na nagkakahalaga ng 4 million tapos ibenta mo ng doble. O di may tubo ka ng 4 million. Bayad ka lang ng tamang taxes. Sabihin mo bayad ka ng tax o ilan? 250,000, okay na. Meron ka paling 3.7 million. At least ginawa mong tama. Diba? Kung may pera kang million, inegosyo mo. Eh ito, ninenegosyo sa casino, mga walang hiya. Walang hiya. Nakakagigil mga kababayan. Nagigil ako. Gusto ko silang pagbabatukan. Sorry naman, no? Ayun na lang po naisip ko. Kaysa naman gumawa ko ng drastic, eh mapapaano naman tayo. Ang sarap batukan nila Alcantara, si Mendoza, si Hernandez. Dalawa pa eh. Sa katong mga kontraktor na to at lalo na yung mga gusto nating makabatok ng mambabatas. Di po ba? O, ngayon, pwede ba tayong idemanda nyo ako? O sabihin kong batukan ko lang naman kayo. Tapik sa ulo, ganon. Di ba? Pinagbantaan ko ba kayo? Nakikiliting ko ang buhay ninyo? Hindi. Sinabi ko lang, sarap yung batukan para magising po kayo sa katotohanan na yung ginawa nyo sa taong bayan ay karumal-dumal. Oo. Yung mga mambabatas dyan, pinagkatiwalaan namin kayo. Nangako kayo sa entablado during the campaign, ganito. Yung pala, binaliktad ninyo. Niloko nyo kami, binudol nyo kami. At itong mga hinayupak na ito, mga professional, mga engineers, pero professional na mga mandarambong, mga walang hiya, mga kababayan. Diba? Sinong hindi magagalit dyan? Nakakaawa, mga OFWs. Nakakaawa yung mahihirap. Diba sabi nga ni Pangulo, nakakita siya ng mga bata tuwing may baha, lilikas, nandun yung mga bata sa sahig natutulog. Naawa siya. Kayo hindi kayo naawa. Nagsusugal kayo, baka umiinom pa kayo ng alak. Tapos after that, kakain kayo sa mamahaling restaurant. Eh ako nga pag nagpupunta ako ng Vegas Casino, hindi nga ako makabili nung yung mga may dumadaan na mga servers. Sasabihin sa akin, "Sir, do you want drink?" "I'm good." Ganun lang ako eh. $20 nga, matalo ako sa sugal. Iniisip ko pa, paano ako natalo? Diba? Kasi hindi naman po ako sugarol. Oh. Tapos pagkakain ako, sasabihin ko lang sa misis ko, doon na lang tayo sa food court. Food court na lang tayo. Ikaw naman, nandito tayo sa Vegas. Mag-buffet tayo. Oh, buffet kami dyan sa Caesars Palace, yung Bacanal. Oh, masarap po. Yung isang buffet dyan sa Wynn Hotel, masarap din. Napuntahan ko rin po. Oh, siyempre, konting luxury. Pero yung milyon, wala po kaming ganun. Milyon ang utang namin. Di po ba itong, ay nako, talaga ang sarap batukan talaga mga kababayan para magising sa katotohanan. O now, pasok naman tayo dito sa isang representante na sinasabing dapat imbestigahan din itong senator na ito kasi ito po ay dating sekretarya ng DPWH. Ang walang ibang tinutukoy na senador ay si Mark Villar. Dapat din po ay tawagin si Mark Villar para tanungin dito sa flood control scam ito. Ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure. Ang nagsasuggest po niyan ay walang iba kundi si Representative Santos ng Las Piñas. Ay nako, yung kalaban pala nila. Make sure Representative Santos hindi ito personalan o kasi alam ko nakalaban mo si former Senator Cynthia Villar sa pagka-representante pero talo nga lang. Yan po kasi yung ulat dyan sa politico.com.ph. Senator to ICI. Probe Mark Villar in flood control scandal. O ayan po, siguro may punto naman siya. Kasi inamin ni Digong na meron marami talagang ghost projects dyan sa DPWH. O time niya yon, sino yung DPW secretary niya? Si Mark Villar. Inimbestigahan ba nila ng thoroughly tulad nito? Hindi.
Ano pa ang sabi nung Presidential Anti-Corrupt Commission niya? Sino ba yung namamahala doon? Hindi po kasi po nating imbestigahan kasi mga mambabatas po. May bias na. Di po ba? Napapabalita, may allegation, dapat inimbestigahan. Di ba, Digong? Ano ginawa nyo? Wala, nagpatuloy lang kayo. So ang sabi dito ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos has urged the Independent Commission on Infrastructure to include Senator Mark Villar, who served as Secretary of DPWH during Duterte's administration. Tama naman, may punto siya. Santos pointed out that Villar's tenure oversaw billions in flood control allocation, and his current position in the Senate raises serious questions about impartiality. Correct. Kaya nga dapat mag-inhibit o mag-recuse itong mga senator na nadadawit dito, tulad ni Jinggoy, tulad ni Joel Villanueva, tulad ni si Mark Villar. Dapat hindi kayo kasali diyan sa Blue Ribbon Committee, particularly si Marcoleta. Bias po yang si Marcoleta. Quote, if there is even a shadow of involvement, he must inhibit from any related hearings. Correct, I agree. The people demand accountability, not protection. Tama po, dapat ipatawag. Kung ayaw ipatawag sa Senado, sila Justice Reyes, sila nila Babe Singson, former DPWH ni Panot, at yung isa pong accountant, yung forensic accountant. Santos stressed that it was Villar who appointed Henry Alcantara in 2019 as the District Engineer of Bulacan First Engineering District. Correct. Baka naman, Alcantara, baka naman. Baka naman talagang ayaw mo lang isama si Villar kasi natatakot ka sa mga Villar. Powerful family. Alcantara was linked to flood control project anomalies based on the testimonies and evidence presented in the congressional hearing. Santos also noted that in 2020, Senator Pin Lacson exposed the 469 billion worth of reinserted projects in the national budget. Ayan bakit hindi nyo sabihin may kasalanan din si Digong? Pinirmahan niya rin tong budget na to. Siya ang tagapirma ng budget na yon. Bakit hindi nyo sabihin, mastermind din si Digong ng corruption? Di po ba mga DDS? Bakit pinapababa nyo si Pangulong Marcos? Di ba mga Dilawan? Di ba Antonio Carpio? May pananagutan ng Pangulo. Di sama rin si Panot. May pananagutan din si Panot. Buhayin nyo si Panot. Si Gloria. Si Erap. Si Ramos. Si Cory. Sila nagpipirma ng mga budget bakit ito lang ang sinisisi nyo? Si Pangulong Marcos lang. Di ba? Mga inutil. These were projects already funded in the past, yet they were slipped back into the 2021. Bumalik pa. Senator Lacson called it unconstitutional and he was right. Santos stressed that the practice of reinserting projects is a breeding ground for corruption, double allocation, and ghost projects. Congress cannot allow the people's money to be recycled into pork for political dynasties and favored contractors. We must put an end to budget manipulation that robs Filipinos of schools, hospitals, and genuine flood controls. He also said the investigation must not be limited to technical irregularities, but should expose systemic conflicts of interest that enable public institution. That erode public institution. Let this be a turning point, not just for flood control but for governance itself. Correct, I agree po. Hindi lang dito sa flood control na to. Sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan, departamento, local government unit, it's about time we stop this. Okay sana kung nangungurakot kayo pero napro-provide nyo yung mga basic needs ng mga tao. Eskwelahan, infrastruktura, trabaho, agrikultura, pangkabuhayan. Kaso wala po Kayo lang ang nabuhay ng mga marangya. Habang kami patuloy pa rin naghihirap dito, padala doon, padala dito. Kami na rin nagtutulungan. Kayo wala. Superficial. Ang kakapal ng mukha ninyo. Dapat tama na to, Pangulong Marcos. Dapat sa next zona, maunlad ng Pilipinas, yung mga eskwelahan, tinatayo na. Yung mga pangangailangan ng mga mag-aaral, i-provide ninyo. Di po ba? Yung agrikultura, dapat mataas ng production. Limitado na lang ang importasyon. Yung mga basic commodities, bigas, asukal, sibuyas, gulay.
Taba, 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 ganon. Isda, 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 ganon. Dapat kukunti na lang ang mag-a-abroad. 'Di ba? Wala nang mamawalay, wala nang mapapariwarang mga bata dahil parehong magulang nag-a-abroad para sa kanilang mga anak. Pero pag uwi, lulong sa pinagbabawal nangamatay dahil na-stress. Nagpakamatay dahil walang kalinga. Mali ang naituro dahil napasama. 'Di ba? Naaatim nyo ba 'yon? Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Samantalang kayo, gumagastos kayo ng milyon-milyon na hindi nyo man talaga pinaghirapan. Sabagay, pinaghirapan ninyo. Pinaghirapan ninyong isingit. Pinaghirapan nyong nakawin, mga animal. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.